Martin Luther rightly differentiated between a slavish fear, like the fear a prisoner would have of a torturer, versus the fear a child would have for a great father. Luther's insight, and I think that is right as far as it goes, but God is not just a father. He is God. And so I would add so that the fear of the Lord is honor, reverence, and all that comes from recognizing God's majesty. Our topic today are the 12 benefits of the fear of God. If we say benefit, it is an account, an advantage, a profit or gain. Sa Tagalog, ang benefit ay isang benepisyo, isang kapakinabangan. At sa topic po natin this week, itinuturo po sa atin na may kapakinabangan tayo kapag tayo po ay may banal na pagkatakot po sa Panginoon. Takot sa Diyos. Most of the time, naririnig po natin sa mga tao na nagsasabi, dapat may takot ka sa Diyos. Madalas kapag nagtatanong tayo sa mga kaibigan natin kung ano ba ang ideal man mo, madalas ang sagot, yung may takot sa Diyos. Sa pagbabasa po natin ng Bible, may mga mababasa po tayo na don't be afraid, do not fear, for I am with you. Ano po ba ang tinutukoy po natin kapag sinabi nating takot sa Diyos? Sa ibang tao po, ang interpretasyon nila sa takot sa Diyos ay iba. Takot sila magkamali, natatakot sila magkasala, natatakot po sila na hindi sumunod sa Diyos dahil sila daw po ay natatakot sa impyerno. If we say fear of the Lord, sabi nga po ni Pastora Desiree, na hindi ito yung klase ng takot na pagtataguan mo ang Panginoon. O di kaya naman, manginginig ka sa takot sa Panginoon. Hindi po ganun yung klase ng pagkatakot pagdating po sa Panginoon. Hindi ito yung uri ng takot ng fear of the Lord. Makipagbukasan po tayo sa Hebreo chapter 12, verse 28. And it says, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot. Ang tinutukoy po na takot sa Diyos ay yung paggalang po natin sa Diyos. Na nirerespeto po natin ang Panginoon, ino-honor po natin ang Panginoon, ginagalang po natin ang Diyos. At kalakip ng paggalang natin sa Diyos ay ang pagkakaroon ng takot sa Diyos. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang pagpapakita daw po ng takot natin sa Diyos. Hindi po ito yung uri ng takot na nanginginig o nangangatal ka sa takot, kundi ito pala yung pagbibigay galang, reverence sa ating Panginoon. Makipagbukasan po tayo sa Deuteronomy chapter 10, verse 20. And it says, magkaroon kayo ng takot kay Yahweh, siya lang ang iyong sambahin. Huwag kayong hihiwalay sa Kanya at sa pangalan lamang niya kayo manunumpa. Bilang mga tao, bilang mga Kristyano, alam natin na makapangyarihan sa lahat ang Diyos. Amen po ba? Alam din ng mga Israelita kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Noong time na sila po ay nasa ilang, nakita nila yung biyaya, yung pabor at yung pagmamalasakit ng ating Panginoon. Na-experience natin ang kabutihan at ang katapatan po ng Panginoon. Amen po ba? Sino po ba tayo para hindi purihin at sambahin ang ating dakilang Diyos? Ang pagpapakita po ng takot sa Diyos ay yung pagpupuri at pagsamba po natin sa Kanya. Alam po natin na walang imposible po sa Diyos. Amen po. Alam po natin na makapangyarihan ang ating Diyos. Nararapat lang na purihin at sambahin ng ating Panginoon. At kapag ginagawa natin yon, ipinapakita natin ang banal na pagkatakot natin sa Diyos. Sabi nga po ni Pastor Boy, iba yung mahal mo ang Diyos sa may takot ka sa Diyos. Amen po. Pwedeng mahal mo ang Diyos pero hindi ka takot sa Diyos. Hindi ka takot na magkasala, hindi ka takot gumawa ng mali, hindi ka takot na hindi sumunod sa Diyos. Because ito yung fear na naiintindihan natin at nauunawaan natin kung sino po ba talaga ang ating Panginoon. Bilang anak ng Diyos, nagkakaroon tayo ng takot sa Diyos. Dahil alam natin na siya po ay ama din natin na
kaya tayong disiplinahin. Amen po. At bilang anak po tayo ng Diyos, no? Tayo po ay dapat na magkaroon po ng takot sa Kanya. Bilang mga anak, tayo po ay may magulang. Amen. Tayo po ay may tatay. Mahal natin ang tatay natin. Bukod doon, andun din po yung paggalang po natin sa ating mga magulang. Nirerespeto po natin sila dahilan sila ay ang ating magulang. Dahil doon, ayaw natin masaktan ang mga magulang natin, ayaw natin sila mabigo sa atin. Naalala ko noong buhay pa yung tatay ko, takot akong makagawa ng kapalpakan. Natatakot akong gumawa ng pagkakamali. Natatakot akong sumuway. Natatakot akong gumawa ng mali. Dahil alam kong pagagalitan niya ako, dahil alam kong namamalo siya ng sinturon. At alam ko na siya po ay nandidisiplina. Pero alam niyo po mga kapatid, mas takot akong ma-disappoint siya. Mas takot po akong masaktan siya. At alam niyo po mga kapatid, dahilan sa siya po ay magulang ko. Mahal ko yung tatay ko at ayaw kong masaktan yung damdamin niya. Ang pagkakaroon ng takot sa Diyos, ito yung fear na ayaw mong masaktan mo ang Panginoon. Ayaw mong mapalayo sa Diyos, ayaw mong mapalayo sa kalooban ng Diyos, ayaw mong malayo sa presensya ng Diyos, ayaw mong ma-disappoint ang Panginoon, ayaw mong ma-offend ang Diyos, ayaw mong magkamali dahil ayaw mong mawalay sa Diyos. Tinuro po sa atin ng mga pastor natin yung Numbers 1 to 6. At yung tinuro po sa atin, number 1, beginning of wisdom. Number 2, departure from evil. Number 3, hatred of evil. Number 4, prolonging of life. Number 5, strength of confidence. Number 6, fountain of life. At ang topic po natin this afternoon, number 7, instruction of wisdom. And po pakipagbuklatan po kayo sa akin sa Proverbs chapter 15, verse 33. Sa Kawikaan, chapter 15, verse 33. And it says, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan. Sa ibang translation po, ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan. At ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Tinuturo po sa atin sa verse po na ito yung konsepto na may banal na pagkatakot po sa ating Panginoon. Kasama ho dito yung pagtanggap sa karunungan, sa prinsipyo at yung mga katuruan at yung aral po ng ating Panginoon sa buhay po natin. Si Jesus po ay nagsakripisyo po sa krus ng Kalbaryo para po sa iyo at para po sa akin. Ang question, what is the best way we could do to honor the Lord? The best way we could do to honor the Lord o yung makapagbigay po tayo ng karangalan sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagpapakumbaba natin sa Diyos. Nakakapagbigay po tayo ng karangalan kung tayo po ay lumalago sa ating Panginoon. Nakakapagbigay po tayo ng karangalan sa Diyos kung tayo po ay matututong mag-worship ng tama sa ating Panginoon. Nakakapagbigay po tayo ng karangalan sa Diyos kung tayo ay matututong magpatawad sa mga taong nakagawa sa atin ng hindi maganda. I therefore conclude, mga kapatid, honoring God opens a pathway to freedom, healing into your own life, and experience the fullness of God. Lalaya ka kung matututuhan lang natin kung papaano sumunod sa instruction po ng Diyos. Nakakapagbigay po tayo ng karangalan sa Panginoon kapag sinishare natin sa ibang tao na may Jesus na namatay sa krus, na may tumubos sa kasalanan natin dahil sa matinding pag-ibig niya sa atin. The best way we could do to honor the Lord is by preaching the gospel of Jesus to make disciples. Kung tayo ay magiging ilaw at asin ng sanlibutan ito, tayo ay makakapagbigay ng karangalan sa Diyos kung tayo ay may banal na pagkatakot sa Kanya. Number 8, that which tends of life. Brings to life or leads to life. Ang Diyos natin ay mapagpalang Diyos. Amen po. At ang gusto niya
pagpalain ka po ng Diyos. Pagpalain niya po tayo. Makipagbukasan po tayo sa Proverbs chapter 19 verse 23. And it says, ang pagkatakot sa Panginoon ay magdudulot ng mahabang buhay, kasapatan at kaligtasan sa kapahamakan. Ang dami po palang makukuhang benepisyo kapag may banal na pagkatakot po tayo sa Panginoon. From what I know mga kapatid, sa bawat pinto po ng bahay po natin, may accurate, may specific, may exact key para mabuksan yung pintuan. Amen po. Ganon din po sa buhay. Sino po ba dito ang gusto magkaroon po ng mahabang buhay? Of course, tayo pong lahat. Amen. Hindi lang mahabang buhay ang dulot ng pagkatakot sa Diyos. Tinuturo po sa verse po na ito, hindi yung magkaroon po tayo ng masaganang buhay, ligtas na buhay, masayang buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. At ang susi upang magkaroon po tayo nito ay ang banal na pagkatakot po sa ating Panginoon. Ang tao ay kailangan po ng kapayapaan. Ang tao po ay kailangan po ng kapahingahan. Ang benepisyo ng pagkatakot sa Diyos ay rest. Yun po yung ino-offer sa atin ng Diyos, ay yung magkaroon po tayo ng magandang buhay. Ang pagkatakot sa ating Panginoon ay magbibigay po sa atin ng mahabang buhay, kasapatan at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Number 9, riches, honor, and life. Proverbs chapter 22, verse 4, and it says, ang gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan, at buhay. Ang pagbibigay po ay isang basihan ng Diyos para pagpalain po tayo mga kapatid. Amen po ba? Dito po sa verse na binasa po natin, na may pagpapala at may kasaganahan din po pala na gantimpala, bunga ng pagpapakumbaba at pagkatakot po natin sa Panginoon. In Mateo chapter 23, verse 12, says, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Inaaral po natin dito sa verse na ito na that humility and fear of the Lord leads to blessings and prosperity. Katulad po ni Job. Si Job po ay mapagpakumbaba. Siya po ay makatarungang tao. Siya po ay maawain. At siya po ay may pusong may takot sa Diyos. At kayang magpasakop sa kapangyarihan at kaya niyang magpaayos sa Panginoon habang siya po ay sinusubukan. Si Job po ay isang lingkod ng Diyos. Noong time na siya po ay sinubok, siya po ay nawalan ng hanap buhay. Siya po ay namatayan ng hindi lang isa, 2 anak, kundi 10 anak. Nagkaroon po siya ng malubhang sakit, incurable disease. Pero kailanman hindi nga sinumpa ang Diyos. Bagkos, mas nagkaroon pa siya ng dahilan upang mapalapit at magpuri sa Panginoon. Pero kung babasahin po natin sa wakas po ng aklat ng Job, si Job po ay may pinagpalang wakas. Pagkatapos ng pagsubok, siya na may pinaunlad muli ng Panginoon. Dinoble pa ng Diyos ang kanyang ari-arian, ang kanyang yaman. Amen po. Binigyan ulit siya ng 10 anak. At siya'y muling gumaling, sumigla, tinaglay ang lakas ng kabataan niya, at si Job po ay nabuhay ng may katandaan. Si Job po ay mapagpakumbaba. Siya po ay nanatiling matapat sa Diyos. At hindi naalis sa kanya yung pusong may takot sa Diyos. Sa ating pagtatapos mga kapatid, basahin po natin awit 112 verses 1 to 3. Mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Verse 2, ang mga anak niya ay magiging matagumpay dahil ang angkan ng mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain. Verse 3, yayaman ang kanyang sambahayan
at ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Sabihin nga po natin, I am blessed. Ako ay pinagpala ng Diyos. Amen. Ang sabi po ng Biblia, ikaw ay blessed kung tayo ay may banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Amen. Dito na po nagtatapos ang ating Bible study. Tayo po ay manalangin. Yes, so God, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord, maraming salamat for this wonderful afternoon. Maraming salamat sa mga turo na binibigay nyo sa amin sa hapon na ito. Patuloy, O Diyos, na turuan mo kami na magkaroon pa ng banal na pagkatakot sa iyo. Salamat, Panginoon, sa bawat nanunood ngayon. Ikaw ang patuloy na magpala at mag-ingat sa bawat isa sa amin. Patuloy, O Diyos, na maingat namin na ibinabalik ang lahat ng kapurihan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Maraming salamat po and good afternoon.